Anong plano ninyo? Ilang oras na lang, New Year na. Ingat lang po sa mga malalakas na paputok. Ingat lang po sa mga delikadong mga ginagamit ninyo na naging tradisyon na o naging kaugalian na ng mga Pilipino pagsalubong ng bagong taon. Lahat ng klaseng ingay, kahit na ingay na hindi nakakabuti, ay ginagawa. Nabalitaan nyo, may nangyari na doon sa Maynila. Di ba? Naputukan o ano nangyari? 'Di ba? May nagbubuwis na po ng buhay. So, sana naman po ay maiwasan yun at huwag lang maulit yung ganyan. Pangalawa, ipairal na po sana ng ating pamahalaan ang mga city ordinance ng mga bayan-bayan at city sa ating Metro Manila at sa mga lalawigan. Ipagbawal talaga ng totoo ang mga, anong tawag dito, mga malalakas na paputok na talaga namang hindi biro, hindi na maganda. Hindi po tayo nakikialam kasi ilang oras na nga lang po ay bagong taon na. At mas magandang pagsalubong ng taon kahit na maraming problema ang Pilipino at pamilya, bawat pamilya, ay masagana, kompleto ang pamilya, kompleto ang mga daliri natin at paa. Mata ninyo at mata natin ay dalawa pa rin. Mahirap yung nagbagong taon ay nabulag, naputulan, nawala yung buhay dahil pasaway. Ayan, Mahirap na ho. Marami namang pamamaraan. Mahilig mag-video kay mga Pilipino, di magkantahan lang kayo. Nagdudulot na ng ingay yan. At katuwaan pa. Kung mag-iinuman naman ay kaunti lang. Huwag ilagay sa ulo ang epekto ng kung ano mang inumin. Na kung minsan ay nagiging dahilan ng away-away pa. O, di ba? So, muli, Happy New Year po. Merry Christmas pa rin and Happy New Year sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Ang ating mga followers, subscribers at viewers araw-araw sa ating mga channel Mike Abe Opinions at ito MA Pinoy TV. Kayo po ang laging bida rito, kayo ang aming pinaglilingkuran na patuloy tayong tumututok sa makaganapan sa ating bansa. At pinapangako ko na rin sa inyo hanggat kaya natin at pinagkakalooban tayo ng Panginoon ng magandang kalusugan araw-araw sa pagpasok ng taon ay mas lalo nating pag-iibayuhin. Mas lalo tayong magiging agresibo sa pagbabalita ng totoo at pagbabantay sa ating pamahalaan at pagsuporta sa tamang gawain ni Pangulong Marcos. Higit sa lahat ay magpaalaala ng kung ano ang maganda kaysa hindi. Yung information dissemination. Okay? Yung very educational o very impormasyong talagang pakikinabangan ng ayos. Yun ang gusto kong palabasin. Yun ang ating pinaglalaban. Hindi po kung iso na may personal o kung ano-ano pa dyan. Hindi po. Hindi pa rin tayo magpapagamit kahit kanino. Although maraming mga nag-o-offer, maraming mga lumalapit na kung ano-ano para lang sila'y paboran, ay hindi naman tayo kumakagat sa ganyan. Hindi tayo katulad ng iba na parang mahilig kumanta. Kung ano, basta may bala, kakanta. Basta may financer, kakanta ka agad ng kahit na ano, kahit mali, panlilin lang dahil sa interest na personal. Hindi tayo ganon. So itong pagpasok ng bagong taon, marami pa rin siguro ang adjustment tayong gagawin, pero maninindigan tayo kung anong ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Marcos sa ating suportahan. Sana yung sobrang pamumulitika bawasan na rin. Total, 2 taon kalahati na lang ang Marcos administration eh. So tama na, sobra na. Yung paninira ng halos 4 na taon. Wala naman pong nangyari. Maaring pinagkakitaan lang ng mga naninira, nagagamitan lang kayo. Pero ang masang Pilipino, ang matitinong Pilipino, hindi naman sumasama sa inyo at hindi naman sasama sa inyo. Kasi dahil alam ng mga Pilipino na ang pang-aagaw ng kapangyarihan, pagpapalit ng Pangulo ng Pilipinas nang wala sa lugar, nagiging pahirap lang sa bayan. Walang nakikinabang kung hindi politikong iilan at saka iilan ding mga negosyante na posibleng pinanser ng mga mahilig mag-agaw ng kapangyarihan. Sundin natin ang saligang batas. Kung ilang taon siya inihalal at tama naman ang ginagawa, patapusin natin. Yung nagsasabing mayroong mali o abuso, yan po ay political statement lang. Kasi importante, ebidensya. Kung puro paratang, pagbibintang, akusasyon,
wala naman hong dokumento magpapatunay, yan ay nakakasawa na. Sa nakalipas na halos 4 na taon, gano'n na lang. O 3 taon kalahati, puro gano'n. Di ba? Kasi kung meron po talagang matibay na ebidensya, magpapatunay sa maling ginagawa ng Pangulo at paglabag sa batas, ni minsan wala pa silang naipapile na impeachment. Ayun lang naman po ang pwedeng ipile sa nakaupong Pangulo dahil impeachable ang official like Vice President at iba pa. Hindi pwedeng kasuhan sa korte ang nakaupong Pangulo dahil meron siyang immunity. O, di ibig sabihin, sa loob ng 3 taon kalahati, wala talaga silang totoong resibo o ebidensya. Puro lang ho harassment. Kaya naman ang mga Pilipino hindi talaga sasama sa ganyan. Ngayon, pagpasok ng bagong taon, may mga kasong ipapile kay Sara Duterte. Ayun, talagang may dokumento. Talagang may ebidensya. Dahil yung unang kaso binasura. Ire-repile lang yan. At yun pa rin po ang mga basyan. Confidential Intelligence Fund. So kung kayo, kahit na sino, hindi lang presidente, hindi lang vice president, mga constitutional commissioner, chairman ng iba't ibang mga komite, yan po ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, basta impeachable official, pwede niyong i-file ang kaso kung meron kayong ebidensya before Congress. Yan ang proseso. Although kung hindi kayo mag-file ng impeachment, pwede rin kayo mag-file ng criminal cases sa mga sa ombudsman at kung saan-saan. Ang meron lang namang immunity na hindi pwedeng kasuhan habang nakaupo, presidente lang, wala nang iba. Mula sa vice president hanggang sa barangay chairman, sa pinakamababang level at opisina ng gobyerno, wala silang immunity. Kahit senador, kahit congressman, cabinet secretary, ambassador, commissioner, general manager, chairman, presidente, CEO, general manager ng korporasyon, ng gobyerno, lahat sila walang immunity. Presidente lang. Ayun o, kaya ginaguide ko lang ito. Alam ito ng maraming Pilipino para lang may idea kayo. Mahirap yung maraming sinasabi pero hindi naman yung dinadala sa kinaukulan. Proper forum kung tawagin para batas ang pairalin, rule of law ang labanan, due process ang importante, yun eh. Pero kung halimbawa sa social media na halos ginagawa ng iba diyang patuloy ang paninira, kaya walang epekto kasi hindi korte ang media. Hindi korte ang social media. Wa-effect sa ating mga kababayan at sa nakapwesto sa gobyerno ang mga batikos. Lalo pa si Pangulong Marcos, ang style, ayaw niyang pumatol. Ayaw niyang patulan ang kahit na sino. Pero kung korte na ang pag-uusapan or impeachment, ibang issue yun. Pero pag social media, yun ang nakikita ko sa aking personal na observation. Hindi ibababa ng Pangulo ang level niya sa mga bumabatikos sa kanya, katulad ng kanyang ginawa sa nakalipas na 3 hanggang mag-4 na taon na, hanggang sa hulihan. Yan po. Kaya, walang mangyayari kung puro salita lang ang mga nag-aakusa.